Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Sa survey na inilabas ng World Health Organization noong nakaraang taon, tinatayang merong 15 milyong mga single parents sa Pilipinas at 95% sa mga ito ay mga kababaihan. Sa kadahilanan na ang karamihan sa kanila ay pinagsasabay-sabay ang pagtatrabaho, pagpapalaki ng kanilang anak at responsibilidad sa bahay, halos karamihan ng mga single parents ay aminado na nahihirapan sila na maibigay kahit ang basic o pangunahing pangangailangan ng kanilang anak. Isa sa mga taong pamilyar kung gaano kahirap ang maging isang single parent ay ang Filipina na si Cheryl Saturnino o Shi kung tawagin. Ito ay pinanganak noong November 12, 1988 at pang-apat sa magkakapatid. Base sa report, ang kanilang simpleng pamilya ay nakatira sa Maynila. Si Cheryl ay nilarawan na mabait, palakaibigan, masipag at matulungin. Sa kagustuhan na makatulong sa kanilang pamilya ay determinado itong makatapos ng pag-aaral. Pagkatapos ng high school ay diretso itong pumasok sa college at kumuha ng kursong nursing. Ang mag-asawang Saturnino ay masaya at puno ng pangarap sa kanilang anak na babae. Ngunit madidismaya sila nang sabihin ni Cheryl na hindi na nito maipagpapatuloy ang kanyang pag-aaral sapagkat siya ay nagdadalang tao. Ang mag-asawa ay nagulat, nadismaya at higit sa lahat ay nagalit. Pero kalaunan ay napatawa din nila si Cheryl. Sa halip na ito ay ipagtabuyan ay inalalayan nila ang kanilang anak hanggang maipanganak nito ang isang sanggol na babae. Ang ama ng bata ay naging limitado o halos hindi naging parte ng buhay nito. Kaya ilang buwan pagkatapos niya manganak, si Cheryl ay napilita ng mga ibang bansa dahil yun lamang ang tanging paraan na alam niya na magbibigay sa kanya ng malaking kita. Kasamang isa nitong pinsan, si Cheryl ay nagtrabaho sa Malaysia bilang manager ng malaking laundromat. Sa loob ng halos 8 taon niyang pagtatrabaho bilang OFW, ay nasuportahan niya ang kanyang anak at natulungan din niya ang kanyang pamilya. Kalaunan ay nagkaroon na rin ito ng sarili niyang laundromat sa Malaysia. Pero ang buhay ng OFW na palaging malayo sa anak at mga mahal sa buhay ay hindi para kay Cheryl. Kaya nagdesisyon itong bumalik sa Pilipinas. Bagamat siya ay meron ng naipong pera, si Cheryl ay pinagpatuloy ang pagiging madiskarte sa buhay. Nang makita nito na mataas ang pagpapahalaga ng mga Filipino sa kanilang panlabas na kaanyuan, napagtanto ni Cheryl na mapapakinabangan niya yun. Kaya hawak ang kanyang determinasyon na magtagumpay, ay nag-aral ito ng microblading at paglalagay ng permanenteng tattoo. Nang makatapos ay nagbukas ito ng sarili niyang negosyo na tinangkilik naman ng mga tao. Si Cheryl ay lalo pang nagsipag nang nagsimula ng pumasok ang kanyang unikiha. Sa ganda ng kanyang kita ay kahit hindi ito ang panganay, siya na rin ang naging breadwinner ng pamilyang Saturnino. Ito ay hindi naging madamot at binigay niya anuman ang kailangan ng mga mahal niya sa buhay. Kahit siya ay naging abala bilang negosyante, ay hindi nito nakalimutan ang kanyang sarili. Ito ay nagkaroon ng maraming mga kaibigan at bukod sa pag-aalaga sa kanyang katawan, ang single mother ay sinigurado ding maayos ang kanyang mental health. Kung ito ay nabibigatan na sa kanyang mga problema, ang pole dancing ang naging outlet ni Cheryl. Sa litratong ito ay makikita mo na ine-enjoy niya ang bawat session kasama ang ibang mga kababaihan na naging malapit na rin niyang mga kaibigan. Kaya naman ay naengganyo na rin siya na maglaan ng oras para maging maayos pa ang kanyang kakayahan bilang isang pole dancer at kalaunan ay naging parte na rin siya ng grupo na pumapasok sa mga kompetisyon. Kung titingnan mo sa panlabas, halos nasa kanya na ang lahat. Ngunit noong April 2017, ang mga tao ay magugulat dahil ang 29 na taong gulang ay pumanaw na pala. Ang mga kapamilya nito ay mabilis na napasugod sa lugar kung saan huling nakitang buhay sa Cheryl. At sa kadahilanan na walang nakakaalam kung ano ang nangyari dito ay mabilis na nakabuo ng iba't ibang teorya ang mga tao. Tulad ng ito ay maaaring nagpakamatay o naging biktima ng karumal-dumal na krimen sapagkat ito ay isang negosyante.
Pero sa pagdaan ng mga araw ay napagtanto nila na wala sa mga yon ang rason kung bakit ito namatay. Habang hinihintay ang autopsy sa bangkay nito, ang Eastern Police District ay mabilis na bumuo ng task force na kinibibilangan ng ilang batikang mga detectives sa Mandaluyong. Nangako ang mga ito na gagawin ng lahat para mapanagot ang mga taong gumawa noon sa negosyante. Sa ulat na inilabas ng Philippine Daily Inquirer noong April 2018, isang taon pagkatapos mamatay ng negosyante, ang prosecutor bagamat hawak na ang napakaraming mga dokumento ay hindi pa rin pala nagsasampa ng kaso. Ang mga Filipinong sanay nang makarinig ng balita tungkol sa korupsyon ay mabilis na tinawag na korap ang prosecutor. Pero lingid sa kanilang kaalaman ay nahihirapan pala itong makahanap ng probable cause dahil di umano'y komplikado ang nangyari kay Cheryl. At upang maintindihan mo ang pinanggagalingan ng prosecutor ay kailangan nating bumalik noong alas 5 ng hapon, March 25, 2017. Ang 29 na taong gulang na negosyante kasama ang pinsan niyang si Sheila May ay dumating sa opisina ni Dr. Sam Eric Yapuangco sa Mandaluyong para sa isang operasyon. Marahil ang iba sa inyo ay kilala siya sa pangalang Dr. Yapi. Si Yapuangco ay hindi basta-bastang doktor dahil ito ay isang board-certified plastic surgeon, diplomat ng Philippine Board of Plastic Surgery at miyembro din ito ng Philippine Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgeons na isa sa tanging grupo na kinikilala ng Philippine College of Surgeons na may karapatan na gumawa ng plastic surgery sa Pilipinas. Ang reputasyon at impluwensya ni Yapuangco ang naging dahilan kung bakit siya ang napili ni Cheryl. Nakalagay din sa ulat na parokyano na talaga si Cheryl ng clinic simula 2013 dahil doon ito ipinagawa ang kanyang dibdib at ilong. Base sa ulat, noong March 25 ay nakatakda itong sumailalim sa 3 procedures tulad ng breast augmentation, liposuction at paglipat ng taba sa puwetan. Nang makapagsuot ng gown si Cheryl, ito ay pinasok na sa operating room. Sa dami ng procedure na ginawa sa kanya ay inabot ng ilang oras ang operasyon. Pero tiwala ito sapagkat alam niya na aalagaan siya ng doktor at mga kasamahan nito tulad ni na circulating nurse Virgil Ongleo, nurse assistant Alvin Car Alatiu, staff nurse Audrey Michelle Uleb, at ang anesthesiologist na si Dr. Jose Jovito Menjola. Base sa salaysay ng pinsan ni Cheryl, ang mga procedure ay natapos ng 2:40 na madaling araw noong March 26. Ngunit habang ito ay inihahanda ng dalhin sa recovery room, napansin ng mga doktor na ito ay wala ng pulso. Sina Yapuangco ay mabilis na kinontak ang Makati Medical Center para makapagpadala ang mga ito ng ambulansya. At habang hinihintay nilang dumating ang medic, simula 2:40 hanggang 3:20 na madaling araw, ay wala silang tigil sa pagbibigay ng CPR dito. Pero kahit gustong-gusto nila itong mabuhay ay wala na silang nagawa dahil patay na talaga si Cheryl. Ang ina ng negosyante na nooy mahimbing ang tulog ay nagulat na makarating sa kanya ang balita bandang alas 5 ng madaling araw. Bagamat nasa tamang edad na ang kanyang anak, ay emosyonal nitong sinabi na bakit hindi siya inabasuhan ng clinic na si Cheryl ay dadaan pala sa 3 operasyon. Sige yung magulang. Nangyari sa akin, natatawagan na lang ako. Ganun na lang ang mangyayari sa kanya. Pagdating ko nun, patay na. Kung nagulat, nagalit at emosyonal ang pamilyang Saturnino, ang ilang mga tao naman na nakaalam sa nangyari ay mabilis na hinusgahan si Cheryl sa ginawa nitong desisyon na magparitoke. Ang ilan sa kanila ay sinabi na dapat nakontento na lamang ito sa ibinigay ng Diyos at wag nang maghangad pa ng mas maayos na itsura. At kung magtsatsaga ka naman na magbasa ng mga comments sa mga balitang lumabas, ay meron namang pailan-ilan na nakikiramay sa pamilyang Saturnino. Ang mga ito ay mabilis ding sinabi na walang dapat sisihin ng mga ito sapagkat aksidente ang nangyari. Pero para naman sa Task Force Cheryl na kinibibilangan ng pulis at mga doktor, ay maaaring may kapabayaan na nangyari. Kaya mabilis nilang pinuntahan ang clinic. Hindi lamang nila siniyasat ang bawat sulok ng building, pero tiningnan din nila ang mga dokumento nito. Doon ay napatunayan ng Mandaluyong Health Office na kulang-kulang at questionable din ang hawak ng mga dokumento ng The Icon Clinic.
Natuklasan din nila na ang permit to operate ay iginawan sa negosyong tinatawag na the managed care, pero sa halip na ito ang nag-ooperate sa address na inaprubahan ng kinauukulan ay ang The Icon Clinic ang nakatayo doon. Idinagdag nila na rehistrado nga ito sa BAR pero nakasaad sa permit na ito ay aprobado lamang bilang isang medical clinic. Ibig sabihin, puro consultation lamang ang maaaring gawin doon at kung gusto nilang mag-opera tulad ng ginawa nila sa negosyanteng si Cheryl, ay kailangan nila ng panibagong permit para sa ambulatory services na kailangang aprobado ng DOH. Nahanap po namin dito yung tinatawag na parang ambulatory surgical services. Yun po ay may kaukulang permit po sa DOH. Dalawa po yung ginawa nilang company, yung managed care at saka yung Icon. Actually, ang nakalagay doon is managed care. Ang nakakuha sila ng permit. Pero ang nagpapatakbo ng clinic is yung Icon. Yung Icon. So medyo may problema po doon. Dahil sa madaming butas na yan, bukod sa autopsy, ang mga otoridad ay dinaan din sa histopathology ang bangkay nito para makita kung ano ang nangyari sa tissue at mga muscles nito na makakapagpaliwanag kung bakit bigla-bigla na lamang na namatay ang masiglang si Cheryl. Ang hepe ng Eastern Police District na si Superintendent Pedroso ay binahagi na iniutos na niya na madaliin ang pagsisiyasat sa bangkay nito para na rin mabigyan nila ng kasagutan ang maraming katanungan ng pamilyang Saturnino at upang mapanagot kung sino man ang may kapabayaan sa nangyari. Depende sa resulta ng investigasyon, ang mga ito ay maaaring maharap sa mga kasong reckless imprudence resulting in homicide o pwede rin silang kasuhan sa paglabag sa Republic Act 2332 o mas kilala sa tawag na Medical Practice Act 1959. Ang nangyari kay Cheryl ay nag-trending, kaya para maisalba pa ang natitirang reputasyon ng clinic, ang dalawang doktor kasama ang PRC license ng tatlong mga nurse ay kaagad nilang ibinigay sa mga otoridad para ipakita na wala silang itinatago at para na rin kumbinsihin ang publiko na ang nangyari kay Cheryl ay isang aksidente lamang. Pero nang sumapit ang buwan ng Mayo ay nagbago ang ihip ng hangin dahil sa tuwing sila ay gustong interviewin ng mga reporters, ang 5 ay hindi na nagsasalita. Sa halip, ang laging sinasabi ng mga ito na kung gusto nila ng anumang impormasyon tungkol sa nangyari, ay kailangan ng mga reporters na kausapin ang kanilang mga abogado. Ang pagbabago ng kanilang mga kilos ay hindi naman nakapigil sa pamilyang Saturnino at mga otoridad. Dahil noong May 23, 2017, dala ang iba't ibang mga dokumento pati resulta ng autopsy ay sinampahan nila ng reckless imprudence resulting in homicide sina Yapwangko dahil ayon sa autopsy, ito ay namatay dahil sa multiple organ failure secondary to complications of cosmetic surgery. Nang lumabas naman ang resulta ng mas komprehensibong pagsisiyasat, sa ekspertong opinyon ni Dr. Jane Munzon, histopathologist ng PNP Crime Laboratory, namatay si Cheryl sa tinatawag na fat embolism. Hindi ako doktor pero nagbasa ako ng ilang mga news article tungkol dyan at karaniwang pala yung nangyayari sa mga taong dumadaan sa procedures tulad ng Brazilian butt lift at liposuction na parehong ginawa ni Cheryl. Diyan ay gumagamit ang mga doktor ng taba at inilalagay nila ito sa parte ng katawan ng pasyente kung saan gusto nila itong lumaki. Ang fat embolism ay hindi pangkaraniwan, pero ang komplikasyon na yan ay hindi imposible na mangyari lalo na sa komplikadong cosmetic surgeries tulad ng lipo at BBL. Ang mga eksperto ay sinabi na ang pinaka-epektibong pamamaraan para hindi makaranas ng fat embolism ay huwag sumailalim sa anumang operasyon. Ngunit kung hindi mo talaga mapigilan ang iyong sarili ay iminungkahi ng mga ito na mag-ingat at pumili ng doktor na hindi lamang alam ang kanilang ginagawa pero dapat meron din ng mga itong pasilidad na kayang mag-alaga sa iyo kung sakaling makaranas ka ng komplikasyon. Sa report na ito ay piniliwanag nila kung gaano kaimportante na dapat magaling ang doktor na napili mo na gagawa ng lipo at BBL. Dahil kapag nagkamali ang mga ito sa paglalagay ng taba sa puwetan o kahit saang parte pa ng katawan mo, ang fat o taba ay maaaring pumasok sa blood vessels at ang malala ay mapunta sa mga internal organs na hindi dapat nito pasukan. Ayon kay Dr. Munzon, ganyan ang nangyari sa kaso ni Cheryl. Ang taba na ipinasok sa katawan nito ay nahalo sa dugo hanggang sa pumasok ang taba sa baga nito. Sa kadahilanan na ang katawan ng tao ay parang wire na dugtong-dugtong,
ang taba ay kalaunang pumasok na rin sa iba't ibang internal organs nito. Sa paniniwala ng mga otoridad at pamilyang Saturnino na hindi ganon kabihasa ang mga doktor at kulang din sa tamang pasilidad ang klinik, ay karapat-dapat lamang nasampahan ng mga ito ng kaso para managot sa pagkamatay ng negosyante. Bukod sa kasong homicide, sa report na ito ay sinampahan din pala ng PNP ang 5 ng kasong obstruction of justice dahil mabilis na mga itong nilinis ang operating room na pininiwalaan nilang sinadya para walang makitang ebidensya. Ang huling kaso na isinampa ay ang concealing of vital medical records sapagkat hindi na pala nakikipagtulungan ang The Icon Clinic simula nang mabalitaan na sasampahan sila ng patong-patong na mga kaso. Positibo ang mga kaanak ni Cheryl sapagkat ang ibang tao sa ibang bansa ay nananalo sa ganitong mga kaso. Ang mga impormasyon na yan ay hindi naman nakatulong dahil patuloy pa rin ang pagbabash ng mga tao kay Cheryl. Kaya ang pamilyang Saturnino ay hindi tumigil sa pagpaliwanag na nagparitoke lamang ito sapagkat si Cheryl ay nasa beauty industry. Ano na lang pag-iusap ko sa mga nagko-comment sa kanya, please naman, tigilan na niyo ang anak ko. Kasi kami nasasaktan din ng isang magulang. Ang ilang mga tao ay sinabi naman na sa halip na husgahan ito ay dapat nilang ituon ang kanilang atensyon at questionin kung may kakulangan ba talagang ginawa ang mga doktor. Habang naghihintay sila sa pag-usad ng kaso, ang klinik naman ay inayos sa kanilang dokumento at nagawa muli nila itong mabuksan. At upang makabangon sa kahihiyan, ay kumuha sila ng public relations team na tawag sa mga taong maaaring magsalba sa reputasyon ng isang individual, grupo at korporasyon. Ang PR ay nag-isip ng paraan para hindi lamang maisalba ang reputasyon ng klinik, pero para na rin mapatunayan sa mga tao na magagaling ang mga doktor sa The Icon Clinic. At ang kanilang naisip ay kunin si Sander Ford at bigyan ito ng makeover. Noong October 2017, 6 na buwan pagkatapos mamatay ni Cheryl, ipinagkatiwala ni Sander ang kanyang mukha kay Yapuangco at ang procedure na ginawa sa kanya ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 300,000 piso. Ang mga tao ay nagulat sa transformation nito at ang PR team ay nagtagumpay dahil hindi lamang dumami ang customers ni Yapuangco, pero nakalimutan na rin ng publiko ang nangyari sa 29 na taong gulang na si Cheryl. Kasabay ng pagsikat ni Xander ay ang pagdami din ng mga customers at interview ni Yapuangco sa iba't ibang news outlet. Sa mga sumunod na taon ay namayagpag ang kanyang pangalan hindi lamang sa mga artista, pero kahit mga ordinaryong tao ay dinayo ang kanyang clinic para magpagawa ng iba't ibang mga cosmetic surgeries. Noong 2018, ang pamilyang Saturnino ay positibo na ang mga doktor at 3 nurses ay magbabayad sa kababayaan ng mga ito sa nangyari kay Cheryl. Ngunit ang pag-asang yan ay nawasak nang ibinalita sa kanila ni Mandaluyong Prosecutor Perfecto Lawrence na hindi pala nito makakasuhan si Yapuangco dahil sa di umano'y hindi malakas ang nakalap na ebidensya ng mga otoridad na magpapatunay na meron ngang kapabayaan ng mga doktor na naging sanhi ng kamatayan ni Cheryl. Dahil dyan ay walang nakakaalam kung ang nangyari ay isa ba talagang aksidente o kung meron ba talagang kapabayaan na nangyari. Sa pahayag ng tiyuhin ni Cheryl ay nalaman ng publiko na ang The Icon Clinic ay idinimanda pala ang ina ng negosyante. Kailangan nitong harapin ang mga kaso tulad ng perjury at 2 counts of obstruction of justice. Perjury dahil sa hindi nito pag-amin na nakatanggap pala siya ng 585,000 pesos mula sa clinic. 395,000 ay para sa financial expenses para sa burol at ibinalik din sa kanila ang ibinayad ni Cheryl na 190,000 pesos para sa 3 operasyon. Kinasuhan din ito ng obstruction of justice dahil sa di umano'y hindi nito pagiging tapat tungkol sa detalye ng autopsy at histopathological reports na importante sa mga kaso. Kung magtatanong ka naman kung ano nang nangyari kina Yapuangco, Ongleo, Alateo, Ulep at Mindiola, as of this recording ay aktibo pa rin sila sa healthcare industry, lalo na si Yapuangco na sikat na ngayon. Mo, nandito kami ni Papa mo. Na mahal ka namin. Ng pamilya natin, anak. Mahal ka namin.
Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.